sabi niya, nagtanong po si ma'am, no? Isa siya sa mga followers natin. Tsaka, I think matindi yung kanyang parang problema. So, parang sabi ko kanina nga, parang hindi ako makpakali dun sa kanyang pinost na tanong. And I think, baka kailangan niya talaga ng tulong. Kaya nag-decide akong umere nga. So, eto, guys. Okay, basahin natin. Sabi niya, hello parents. Na-stress na po ako sa dalawa kong anak na 4 years old girl and 2 years old boy. Di sila nakikinig sa akin kapag sinabi kong mag-behave lang. Hanggang sa napalo ko na sila kahit napaunawain ko na sila na mali ginagawa, pero di rin gagana ang paunawain, wag paluin, kaya napapalo ko na sila. Stress na po ako sa kanila. So imagine, no, naka-caps lock ang lahat ng ano ni mama, yung stress na po ako sa kanila. Araw-araw ganito na lang kami. Araw-araw sana ma-post ito, admin. Masakit lang talaga sa loob ko dahil sa kanila puno ng stress utak ko. Ayan. Bakit ganito ang mga bata ngayon ang titigas? Kung 2 years old boy ko, kapag pinagsabihan namin, siya pa magagalit sa amin. Sana mag-comment kayo ano dinadanas niyo sa mga anak niyo, kasi palagi na ako stress, araw-araw na lang kasi na napapagod na ako. Okay, so alam niyo guys, napaka to very serious at mahalagang mahalaga nating pag-usapan. So unang-una, okay, yung mga bata, yung kanilang development stage is nasa toddler. Okay, ano ba ang characteristic ng mga toddlers, no? Ang characteristic ng mga toddlers, developing stage yan, no? Ibig sabihin, yung brain development nila talagang very, very young, no? Hindi nila alam kung ano yung tama sa mali. Okay? Wag niyong ipareho yung toddler dun sa teenagers. Alright? Yung toddler, yung 2 years old, 4 years old, talagang wala pa sa wala pa talaga sa hulog yung isip niyan. Kaya kung ang style mo doon sa mga batang yan ay parang kinakausap mo in a way na pareho mo, yung iyong treatment sa kanya ay pareho mo na as an adult or ipapareho mo sa older children, hindi talaga papatok yan. Kasi nga, yung toddlers, hindi nila alam kung ano yung pinagsasabi mo. Diba? Sabi niya, pinapaunawa. Kung ang pagpapaunawa mo sa kanila is the same as kung paano mo pinapaunawa ang isang adult, ay talagang hindi uubra yun. Kasi you have to understand na yung toddlers ay may ibang pamamaraan sila para maintindihan nilang isang bagay, no? Dito ngayon papasok yung prinsipyo nga ng open communication, yung building of intimacy, time, no, affirmation, yun, papasok doon. Pero at the development, yung development age niya ay yung pang-toddler, no? Nung gusto kong i-share kung paano ko ginawa naman ito dun sa aking mga anak. Kasi alam nyo, nung ako din naman ay may mga anak na 2 years old and 4 years old, no? Ganito din yung agwat ng mga anak ko at pareho din. Ang aking bunso ay lalaki, ang aking panganay naman ay babae. So halos din talaga magkasunod sila. So napaka-close din nilang dalawa, kaya kung maging makulit silang dalawa noon, ay talagang teamwork din sila, no? Mag-iyakan, mag-away. Tapos kung talagang yung buong bahay namin talagang makalat, no? Kasi imagine mo, lang yan, magkalapit lang yung edad nila, tsaka nagkakasundo talaga sila because they are both toddlers. So, ako din naman, nakaranas din ako. Ang asawa ko, ganun din, stress. Lalo na ako, nagtatrabaho ako, malayong lugar. Tapos, pag uwi ko, kailangan ko pa silang alagaan. So, ganun. So, paano namin ginawa noon? So, ang ginawa namin doon namin natutunan na inintindi sila. Bakit ba ganun yung kanilang behavior? That's the question. Why?
Kasi kailangan mong maintindihan, ako, inintindi ko, na yung mga bata, hindi nila intention naggalitin ka. It's not their intention. It is not in their plan. It is not in their brain. Ibig sabihin, nung ipinanganak yung mga batang yan, no, ipinanganak yung mga anak natin, walang kaalam-alam yan sa mundo. Hindi nila intensyon, wala sa kanilang plano. Kaya nga, I always disagree yung sinasabi ng mga magulang, karamihan depende sa bata. It doesn't depend on the child. It depends on the parents. Gets nyo ho? Depende sa parents. Depende sa kung paano mo siya inimpluwensyahan, anong ipinapakita mo, anong ginagawa mo sa kanya. Because kung ano yung ginagawa mo sa kanya, yun din ang reflection sa kanyang behavior, sa kanyang attitude. Okay, gets nyo ho ba? Kasi ho, kung ang treatment nyo sa bata is violente or violent way of discipline, ganun din yung kanyang behavior, magiging violent din. Kasi noon din, ganun din ako, sinisigawan ko yung anak ko, kasi nga stress na ako. So ano naman ang balik? Ganun din, aggressive behavior. Nung inintindi ko to, nung natutunan ko to, kaming mag-asawa, inintindi namin, bakit ba ganito yung mga toddlers? Bakit ganun yung kanilang behavior? Gusto ba nilang galitin tayo? Hindi. Alam nyo bakit? Number one, okay, listen na, number one, maaari na meron silang pangangailangan. Kaya sila ganun yung kanilang behavior. Ano yung mga pangangailangan? Maaaring, maaaring kailangan nila ng pagkain. Ayan. Kasi itong mga edad na to, yung toddlers, they love to eat. No? Maaaring pangalawa, gusto nilang maglaro. No? Yung laro kasi guys, ito, toddlers, ang mahalaga kasi dito, is yung makapaglaro sila. Yung magkalat sa bahay, yung makalat yung bahay, okay lang po yun. Okay? Ito yung observation ko of many parents na i-stress sila sa kanilang mga anak dahil lalo na mga toddlers kasi ayaw nila na maging makalat yung buong bahay. Alam nyo ba, na dapat maging masaya kayo kapag yung mga anak ninyong toddlers mahilig magkalat. Yung mga toys, yung mga laruan, yung kinakalat, tapos yung nagsusulat sila sa mga wall. Oh, alam nyo bakit? It is part of their development. At dito ko natutunan kapag pala yung mga anak mo, 'di ba, naglalaro sila, kinakalat nila, no? Everywhere, dun saan, kahit saan sa bahay, it starts to develop their creativity. Yung kanilang pagiging innovative. Oo, nung natutunan ko to, pinabayaan ko yung mga anak ko. Alam nyo, araw-araw talagang ganun. Tapos yung mga dingding namin sa bahay, punong-puno ng mga drawing po yun. No? At ito ang problema, ito yung mga nakikita ko sa mga nanay ngayon, sa mga tatay, nagagalit sila kasi ayaw na, kakalinis lang ng bahay, andun na naman, nagkakalat na naman yung mga anak nila. Nagagalit sila. Kaya anong ginagawa? Ang ginagawa nila, binibigyan ng cellphone as an alternative kasi gusto nila tahimik lang yung bata, naka-stay put lang yung bata, hindi gumagalaw, walang kalat sa bahay. Now, what happened? Okay, sige, na-control mo nga yung behavior. But ano yung balik? It is a long-term negative impact. Yung aggressive behavior na ng mga bata ay maaaring dala din kung gumagamit kayo ng gadgets or cellphone as an alternative to control their misbehaviors. Kapag ginagawa nyo yun, akala nyo lang na na-control nyo yung kanyang pagiging malikot, na-control nyo yung kanyang yung mga misbehaving actions niya. Hindi. Maaring tumigil at that moment. That's a temporary event. Kaya lang, may long-term impact. Ngayon, na-sacrifice mo o naging mawawala yung kanyang opportunity to develop yung cognitive skills niya. Yung pagiging creative, yung pagiging innovative. No? Itong nangyari sa mga anak ko noon as our control noon dati, ang ginawa namin, in-expose namin yung mga anak namin, binigyan namin ng mga gadgets. Lalo na nung panahon ng pandemic. Kasi yung mga anak ko, lalo na yung bunso ko, pandemic, talaga siya, toddler. Kasi 2020, di ba, nagsimula yung pandemic. So, that was around 2 years. So, yung anak ko talaga, na nag 3 years old siya, 2 to 3 years old siya, talagang
ano ho, no, na in-expose namin dun sa paggamit nga ng gadgets, paggamit ng internet. So ano ang balik? 3 to 4 years later, doon namin napansin ang daming delays sa kanyang speech, sa kanyang cognitive skills, no? Medyo may delay talaga, kaya medyo bumawi kami, medyo kailangan naming i-cope up, no, yung kanyang mga delays, and even until now we are still coping up to that. Now, kaya nga natural sa mga bata na maging malikot, lalo na kapag toddlers pa sila. So naiintindihan ko kasi nanggaling din ako doon, no, yung stress level is part of being a parent, no. Walang magulang dito na yung maayos na magulang na hindi nakakaranas ng stress. So, pareho lang din ho tayo. Meron din akong stress. Kami ng asawa ko, dumaan din kami sa matinding stress, no? Dahil sa kalikutan ng aming mga anak. Now, it is always our duty and our role also to control ourselves and to train ourselves how to manage our stress. Okay? Now, kung ang style mo, ito naman yung pangatlo, no? Kung ang style mo naman kasi sa anak mo, yung pagpapaunawa nga, sabi ko nga kanina, na parang kang nakikipag-usap ng matanda, na binibigyan mo ng instruction yung anak mo, hindi ka talaga naiintindihan. But you have to be creative. So, ano bang ginawa namin din noon? So, naging creative kami sa mga anak ko. So, halimbawa, naglalaro sila. For example, so naglalaro. So, gusto ko turuan sila na pagkatapos maglaro, matutunan nila paano mag-ayos ng kanilang mga laruan. So, ang ginawa ko, nakikipaglaro din ako kasama nila. Kasama nila. Naglalaro kami ng Barbie, naglalaro kami ng yung mga toy cars, naglalaro kami ng kahit ano, andun, nakakalat. Andun din ako, nakaupo kasama nila. So, by the time na aayusin na, ililigpit na yung mga laruan, kasama nila ako. No? Kasama nila ako ililigpit yun. Kasama ko sila. Tinuturuan ko sila paano magligpit. Okay? Isa pang tip, paano din, is that to give time to have a conversation. Yung conversation na at their level. Yung sa kanilang level na conversation. Like for example, magkwentuhan kayo patungkol sa pusa. Ayan. O magkwentuhan kayo ng mga masasayang kwento patungkol naman sa, let us say, mga book stories. Mga storybooks, for example. Ayan. O kaya naman, pwede kayong kumain ng sabay. Kumain kayo ng chocolates. O ano yung gusto nilang kainin. Alam nyo, pag mga bata, mga toddlers, ganyan, may hilig din yan sa mga sweets. Pero syempre, wag nyo lang masyadong medyo i-moderate nyo yung mga pagkaing mga salty and sweet foods kasi masama din yun. Tsaka kung magha-hyper yan, problema mo pa. No? Ganun yung maging creative ka lang. No? Example, isa pa itong example na ginawa namin. Nagdo-drawing kami. We use art. Mga crayons, lahat yan, no? Kahit nga yung yung water-based na pintura. Kahit makalat yan sa mga damit, no? Sa kamay, makalat, pero it serves the purpose kasi nga habang sila nagdo-drawing, for example, sasabihin ko, sige, mag-draw kayo ng bahay. Ayan, draw tayo ng bahay. So sinasabayan ko sila, sumasabay kami, nagdo-drawing kami ng bahay. O i-drawing nyo yung inyong family, drawing nyo si daddy, si mommy, o yung kapatid mo, i-draw mo. So gumagawa kami, kunwari, habang nagdo-drawing, gumagawa kami ng kwento. No, from that kwento, intentionally ako, nung gumagawa ng kwento, nag-i-input ako dun sa kwento kung ano yung values na gusto kong ituro sa kanila na maiintindihan nila at their level. Okay? So, yun po. No? Ito, naiintindihan ko rin kasi tayo, araw-araw, syempre, lalo na kapag ikaw, working parent ka. Ako, halimbawa, working parent ako. Araw-araw, syempre, maraming mga stress, no? Na mararanasan kang stress. Araw-araw po yun. So, wala pong exempted po doon. Di ba? Araw-araw, syempre, maraming mga... Oo. Yan. So, ayan. So, araw-araw, as I've said, araw-araw, meron tayong stress. At yung stress natin, kailangan nating i-manage. So, wala naman, as I've said, walang
exemption doon. Bilang magulang, nakakaranas talaga tayo lahat doon. And it is also part of our role to control and how to manage that one. So, paano ba i-manage? Siyempre, kung meron kang time para ka magpahinga ka. No? Kung ano yung nakakapagpasaya sa'yo, pwede mong gawin para to relieve stress. Tapos, ang isa ding tip ko dito, no, sa mga ganitong kami din ay dinadala rin namin yung mga anak namin sa labas. Nung panahon ng pandemic, very challenging, no? Very challenging kasi nga hindi ka naman pwedeng lumabas, 'di ba? 2020 hanggang nag-2021, medyo mahirap kasi nga pandemic yun eh. Pero nung siguro nung mga around last quarter of 2021 na pwede ka nang lumabas, so kami ng panahon sa mga anak namin na lumabas kahit hindi diyan lang sa subdivision namin, no, para makapag-spend time, no. Isa 'yon, makakatulong 'yun kasi yung mga anak natin, bakit sila nagiging malikot? Sabi ko nga kanina, maaring may pangangailangan sila. Maaari silang naghahanap ng atensyon. Yung mga toddlers kasi, guys, yung mga toddlers kasi, kailangan nila ng physical affection, no? Maliban sa when you spend time with them, hindi lang yung conversation, kundi magbigay ka rin ng physical affection sa kanila. Kaya they want to play with physical activities, di ba? Di ba? Hugging, o kaya naman gusto nila yung kinakarga sila, di ba? Nilalagay sila dito sa likod mo, naglalaro kayo, di ba? Or kaya naghahabulan kayo. Yun ang gusto ng mga toddlers. So, kaya kailangan nating maintindihan yon. And wag nating sabihin na ako, lagi ko itong sinasabi sa lahat. Let us avoid saying, bakit ba iba na ang mga bata ngayon? Ang hirap nilang intindihin, ang hirap nilang kausapin. Tapos toddler ang anak mo, no? Let us avoid saying that one because pareho lang din yan noong panahon mo. Ganon din ang sinabi ng nanay mo nung ikaw ay 2 years old, nung ikaw ay toddler pa. At pareho din, yung nanay at tatay mo, yung magulang nila, ganon din ang sinabi nung kapanahunan nila. Pare-pareho lang po yun. Iba-iba lang ang scale, iba-iba ang konteksto. Now, sa panahon ngayon, walang pinagkaiba actually. There may be influences kasi maaaring ganito yung anak mo. Isa pa, ito, bago ko lang makalimutan, isa din sa mga reason kasi kung bakit nga very hyper, very yung kanyang behavior ay baka rin naman kasi masyadong exposed or masyadong mahaba yung kanyang screen time. Alam nyo, yung edad na yan, yung 2 years old, 1, 2, 3, 4, and 5, ang palaging advice ng mga child experts, okay? Ng mga eksperto, huwag pahahawakin ng gadget. Yes. Ako, I believe 99.9% of the experts will agree with me. Huwag pahahawakin ng cellphone. Huwag pahahawakin ng gadgets. Yang ganyang edad. O, sasabihin nyo, paano ako magtatrabaho? Paano ako yung aking gawaing bahay? Well, that's really part of being a parent. You have to manage it. Oo, you have to manage it. Now, I understand may mga working from home na mga nanay, mga tatay, gusto nyong maging yung mga anak, no. So ang advice ko diyan, no, ang sa tingin ko naging effective naman for a time being sa amin, bigyan niyo na lang laruan. No? Yung wherein maaari niyang mapaglibangan habang ikaw ay may ginagawa. And also, of course, you have to be creative. Wala namang kasing hard and fast rule eh. Kasi nga, depende rin kasi kung paano mo ini-expose yung bata. Marami sa mga magulang na nagtatanong sa akin related to this kind of attitude, ang cause, ang palaging dahilan is that nasobrahan sa exposure ng gadgets. Yun nga ang sinasabi ko. Akala nyo na control nyo yung kanyang misbehaving actions. Pero ang totoo hindi. Mas pinalala nyo kasi nga may epekto ito sa kanyang utak. At alam niyo ho ba itong technology na to, para din itong pinagbabawal na gamot. Oo, pareho lang din ang kanyang epekto nang binibigyan niyo ng pinagbabawal na gamot yung anak niyo. Pareho lang.
Wala siyang pinagkaiba because this is an addictive technology. This is an addictive na bagay. Kung kaya, no, tayo nga dati, 'di ba? Ano bang ginagawa ng mga nanay natin dati habang si nanay nagluluto, habang si nanay ay may naglalaba, o 'di ba wala namang gadgets dati, 'di ba? Ano bang meron? 'Di ba laruan lang? Walang pinagkaiba, guys. No, wala namang pinagkaiba. Oo. Alam nyo ang ano lang natin, bakit natin naisip? Kasi nga, sinasaksak natin lagi sa ating utak that this modern times, kailangan din maging moderno yung pagpapalaki ng anak. No? Maybe it is true in some ways, but in different context. Hindi ibig sabihin, dahil moderno na, gawan mo na rin ng ano, ito din yung pang alternative mo when it comes to providing discipline sa anak mo. Yun ang malaking kamalian. Because if you do that, I promise you, you will suffer the rest of your life. At saka yung anak mo for the rest of his life or her life, your kids will also suffer. Okay? So yun lang po, ano, tingnan natin, basahin pa natin, baka may ano pa to, baka may nakalimutan tayo. Sabi niya, bakit ganyan mga bata ngayon, titigas ng ulo. So kanina, na-explain ko na to, wala hong yung katigasan ng ulo ng bata, kahit sa anong klaseng edad, ay depende po yun sa magulang. Oo. Depende po yun. Wala ho talagang batang isinilang na gusto niyang maging masama. Wala po. Kasi if that is the case, napaka-unfair pala ng Panginoon kung ganun. Diba? So, walang batang ipinanganak na gusto niyang maging makasalanan. At walang batang ipinanganak na automatic, matigas ang ulo, ang batang ito ay mabait. Walang ganun. It depends on how that parents expose the child. Oh, kung ang ito pang isa, no, habang lumalaki yung bata, let us say naging nasa preschool o kaya naman nasa graders na yung kanyang edad, ang reklamo ng mga magulang ganun pa rin, matitigas, sobrang tigas ng ulo. Pero ang tanong, anong binibigay mo sa anak mo? Bakit hindi siya nakikinig sa'yo? Bakit hindi naging masunurin? Buong araw kasi naglalaro lang sa cellphone. O yun naman pala sino bang nagbigay ng cellphone? O di ikaw din naman. Alangan naman ang bata, bumili ng cellphone dun sa shopping mall. Di naman Ikaw naman ang nagbigay niyan, ikaw nagpahiram. Di ba? Kaya, walang ibang dapat din sisihin kundi ikaw. Kaya, para walang problema, sa toddlers, I really recommend 0 gadgets. Alam niyo ano ang recommendation ko kapag toddlers? Bilhan niyo ng mga toys, mga laruan. Hindi naman kailangang mamahalin, hindi naman kailangan galing pa sa Toy Kingdom. Hindi, mayroon naman dyan sa mga tiyangge, ang daming mga laruan, no? Because ang kailangan ng mga batang toddlers, bakit laruan? Kailangan nilang ma-develop yung kanilang creativity, yung kanilang pagiging innovative, yung kanilang problem-solving skills, yung kanilang analytical skills, yung kanilang critical thinking skills. Yun yung mga kailangan i-develop ng bata. Yung kanilang speech, yung kanilang comprehension, yun ang kailangan nila. No? Huwag nyo munang i-expose. Ito kasi naalala ko lang. Hindi kailangan ng toddlers na agad-agad maalam na sila ng magsalita ng English. Hindi kailangan ng 2 years old or 3 years old na bata na kailangan na nilang malaman ano yung mga alphabets. Hindi pa ho yan yung time. Hindi pa ho. Wag ho kayong magmadali. Hindi pa ho yan. Di ba? Naalala nyo yung kayong kabataan. Di ba? Ito sige. Lagi ninyong pinagkukumpara ang inyong kapanahunan noon, mga batang 90s na tulad ko, sa kapanahunan noon. Di ba, nung mga kapanahunan natin noon, wala namang cellphone. Di ba, nung kapanahunan natin, hindi naman tayo naging magaling talaga sa alpabetong Pilipino, di ba? Di ba, sa mga alphabets, hindi naman Kailan nyo ba natutunan yung alphabets? Di ba, nung tayo 5 years old, di ba, nagta-transition tayo na, di ba? 5 to 6 years old or 7. Doon tayo natututo na. Di ba? Kasi nga, doon na kasi yung mga bata, pag nasa edad ng 3, 4, pag may libro ka, hindi mo pa naman talaga alam. Pero binabasahan ka na ng magulang mo about yung mga storybooks. Yun. Ang tatay ko nung kasi pag nasa bahay, binabasahan niya ako ng storybooks. Kaya, nung nasa 6 years old ako, naging 7, medyo madali na rin din sa akin na mag-identify ng letters. Yun ang ginagawa namin sa mga anak namin. Binabasahan namin sila ng books. Yun yung pangalawa.
Bumili kayo at pag-invest kayo ng books. Hindi naman kailangan ng bata na agad siya at 2 years old, 3 or 4, agad na matuto na magbasa. Hindi. Kailangan lang na ma-expose siya sa libro. Babasahan niyo yung bata ng stories. Kahit paulit-ulit yan, okay lang yan. Basahan niyo ng storybooks. Kahit marami mga storybooks na mga mura lang. You can buy like 10 pesos, merong 50. Ewan ko may 10 pa ba? Kasi nung dati nakabili ako ng 10 pesos eh. Let's say 50 pesos, 100 pesos. That's already very good investment para sa anak mo. Nung maka-identify siya, ito animals to, anong animals to, ito yung baka, ito yung kambing, ito yung aso. Hindi naman necessary yung yung mga words, hindi pa naman yan eh. O hanggang magta-transition yan by 4 years old or 5, alam na niya yung kulay, nakakaalam na siya, kaka-identify na siya ng mga letters, ayun. Transition, wag kayong magmadali kasi ewan ko sa mga magulang, gusto nila daw maging genius yung anak. 2 years old dapat alam na ng alphabet. Alam na ng mga kulay, kaya pinapapanood ng Cocomelon. O ano-ano pang mga palabas diyan sa YouTube, no? Baka akala nyo kasi kapag magaling mag-English ay smart child na hindi po. Alam niyo ho ba, naglabas ho ng pag-aaral ang PISA. 'Di ba? Na hindi niyo naalala, 'di ba? Siguro naman narinig niyo sa Department of Education, 'di ba? Naglabas ng pag-aaral. Ang sabi sa pag-aaral, yung mga batang magagaling mag-English ay mahina sa analysis at mahina sa problem solving sa mathematics. Oh. Totoo 'yun. Totoo 'yun. Kahit nga may mga, alam niyo ho, sa trabaho po namin, sa opisina, nag-hire ho kami ng mga tao nung mga nakaraang taon. Ang dami ho nag-apply. Ang galing hong magsalita, ang galing mag-English eh, napapabilib ako sa English. Pero nung tinatanong mo na yung aplikante, ito mga aplikante na to, mga Gen Z to pag tinatanong mo na sila, pagdating ng analysis, wala, ang hihina. Pagdating ng problem solving, may hina. No? So yun ang sinasabi ko sa inyo. Pagdating talaga sa gadgets, kasi ito talagang isa sa pinaka number 1 problem right now that in our society is facing, no? Maliban sa how the social media is being utilized and how it creates an influence on sa mga bata. But yun, the technology itself. So may tanong may comment dito si Ma'am Maki Hara. Good evening po sa inyo, Ma'am. Sabi po niya, yun apo ko 2 years old. Siya yun umaayaw sa gadget. Mas gusto niya sa labas maglaro or maglaro ng laruan kaysa hawakan yung cellphone ng mama niya. Ito, ang advice ko, pagpatuloy niyo po yung ganyang klaseng estilo. Oo, wag niyo pong i-expose, wag niyo pong paghawakin. Wag niyo pong pilitin na humawak ng cellphone. If hindi at ayaw ng bata, wag po ninyong ibigay. Yung paglalaro sa labas, okay lang po yun, no? Okay lang po yun, basta make sure na safe yung bata. Oo, may nagbabantay lang, lalo na pag 2 years old or 3 years old, no? Paghawakin niyo ng laruan, paghawakin niyo ng libro. Yun yung mga dapat for that age, no? Yun ang mga dapat na doon tayo dapat nag-i-invest, guys, ha? So yun. Ano pa ba? So I think that's all, no, for this as again, very stressful din naman talaga. Totoo naman 'yun. Wala naman ako dumaan din ako sa ganyang experience, no? Na-stress din ho ako, no? Wala pong exempted po doon. Ako na-stress din po ako diyan, ma'am. So wala po talagang it now depends on how you manage. Pinasok kasi natin yung pagiging magulang Tapos we have to be sensitive and we have to be conscious on how we do our parenting. Well, laging lang sagsasabi, depende yan sa magulang, depende sa parenting. May iba nagsasabi, wala namang tama, walang mali sa parenting. Ako, I absolutely will not agree with that. There is always a right way of doing it. Meron laging principles. Wala namang tamang steps or wala namang masasabi natin itong step 1, step 2, but there are right principles of doing parenting style. So, with that siguro, no, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, sa mga nanood, sa mga So kung ikaw po ay nagustuhan mo yung ating pinag-usapan tonight, please don't forget to share this video
Please also don't forget to follow us in our Facebook page and also to subscribe in our YouTube channel. So bukas po bukas po meron po tayong podcast live kasi holiday bukas. We're trying to have 3 live sessions for tomorrow. So abangan nyo rin ho ako sa YouTube channel bukas. May podcast din ho tayo. So with that, thank you so much everyone and good night.